alam niyo ba ngayong araw? So, this is a very special day for us. Bakit? Dahil it is my vlog for Mother's Day special natin. So, ditong linggo, hindi tayo hindi natin natin sa mamita sa labas dahil very busy tayo sa church. So, kaya naglaan talaga ako ng araw para i-treat natin siya. At gawin natin yung full setup ng vlog ko para sa Mother's Day special natin. Alam niyo ba, my mom is a working mom since we are young. Bata pa lang kami talagang she's working hard for our family. Ganun siya talaga ka-dedicated na masustain yung pangangailangan namin dito sa bahay. But even though she is a busy mom, a working mom, so ina-assure niya talaga na alam niya lahat about sa amin. So though hindi siya sobrang hands-on like other mom, pero she's very disciplinarian. Alam namin yung lahat sa amin na magkakapatid. Alam namin talaga kung paano niya kami talaga dinisiplina. And we recognize it up until this moment. Nire-recognize namin. Kaya, what we are now is because of my mother's guidance. Talagang malaki yung ambag niya sa amin. In all the ways na career namin, hanggang ngayon, no? Even though may mga asawa na kami. So, nandoon pa rin siya sa work life. So, today, since it's a Mother's Day, at hindi pa naman natatapos talaga yung Mother's Day. So, it will be a special for us kasi ilalabas natin siya. But, before that, before natin siya i-step outside, so magkakaroon tayo ng series of questions na sasagutin niya sa interview natin. So, tingnan natin kung paano niya sasagutin yung mga tanong natin sa kanya. Hindi man intriguing questions, pero as a mother, so mayroon tayo ng hinandang mga questions sa kanya. So, samahan niya kami sa aming Q&A. So, ito yung mga series of questions na ibibigay natin sa iyo, Mamita. Una, di ba you're a mother of the 3 children? Did you plan it? No. I just planned 2 lang. And then, kasi 1 boy and 1 girl. After that, yung husband ko, nag-request siya ng isa. In-expect niya na magiging boy ito. So, pinagbigyan ko siya. But, yung 3rd time is a girl uli. So, kahit ni-request niya na another pa, hindi na ako nag-pursue kasi gusto ko rin na na konti lang yung anak para mabigyan ko ng magandang kinabukasan. Yung 3 kong anak, mapag-aral ko sila, and alam mo naman yung buhay, mahirap, maraming anak. So, for now, 3 is enough already. Yan. So, if you will describe the 3 of us, what would it be? Si Kuya. Yung anak kong panganay, si Ryan, siya yung pinakamalambing na anak. Kasi every time na na dumadating siya sa bahay, lagi niya ako minahag. Siya yung pinakamalambing talaga. Okay. Si Pam. Si Pam, wala siyang lambing. Pero, ang pinakagusto ko kay Pam, pag nag-promise siya sa akin, tinutupad niya. Si Ana. Si Ana, noon kasi hindi ako masyadong sa bunso ko. Kasi may sarili siyang decision na ang hirap niyang arupin yung mga plans niya. But for now, dahil kasama ko na siya, masyado siyang nakadepende lagi sa akin ngayon na ayokong mangyari kasi mahirap na paano pag nawala ako. Anong favorite naming ulam na pag niluto mo, mapaparami yung kain namin? Kasi ako, hindi talaga ako naging full-time mother sa kanila. So, wala akong alam na ulam na pinaka-favorite nila. Natatandaan ko lang pag nagkikilaw yung papa nila, they go for it. Gustong-gusto talaga nila yon. And then, pag nagluto ako ng sinigang, yun, gustong-gusto nilang 3 yun. Dahil, dahil nga bihira akong magluto, dahil I'm a working mother for how many years?
nag-stop lang ako nung age ko is 60. So, yun lang yung alam kong pagkain na talagang mga napapakain sila ng masarap. Even sabaw lang yun. Pero kumakain talaga sila ng satisfied. Anong pinakagusto mo sa aming magkakapatid? Pinakagusto ko kay Ryan kasi simula nung nag-work siya, yung promise niya sa akin na ibibigay may plan siya na gusto niya ma-settle yung buhay namin. Ibig sabihin, magkaroon kami ng maayos na buhay, pati yung mga kapatid niya makapagtapos din ng maayos. So, very siya, lahat planado. Hindi po pwedeng hindi planado lahat. Nakaplano lahat talaga. Kay Pastor Pam naman, pinakagusto ko talaga sa kanya is sa ngayon, very thoughtful siya at siya yung pinaka-close sa akin sa ngayon. Kay Bunso naman, hindi kami super close pero this time kasi pag may hinihiling ako sa kanya na ibibigay niya. So, ano naman yung pinakaayaw mo? Siyempre, may pinakagusto ka. So, ano naman yung pinakaayaw mo sa amin? Ang pinakaayaw ko naman sa anak kong lalaki, napakataas ng pride. Sobrang taas. To the end na minsan ako na yung umiiyak. Pero, siyempre, mother tayo, kailangan accept natin yun na yun yung ugali ng anak natin. So, kailangan maging pa rin tayo, understanding sa kanila. Malay mo, may mga pinagdadaanan din sila at meron silang iba-iba kasi yung mga ng tao. Iba-iba yung mga pananaw ng tao. So, kailangan intindihin natin. Sa Pastor Pam, ang pinaka-ayaw ko sa kanya yung sinusunod niya lagi kung ano yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, I do for it. Pero pagka meron siyang goal, gusto niya ma-meet din yung goal niya na yun. Whether mahirap man to o madali, kailangan i-meet ko talaga tong goal ko na to. Kay Bunso ko naman, very siya, dependent siya kasi hindi siya makapag-desisyon ng ng sarili lang niya. Kasi nga, lumaki siyang na-spoiled masyado, lalo na sa anak kong lalaki. So, sa ngayon, napakahirap para sa kanya yung mag-stand na kailangan ko na talagang maging matatag at magsarili ng desisyon na kailangan ko na rin magplano para sa sarili. One thing that makes you proud of us? Pinaka-proud ko sa lahat ng anak ko kasi hindi naman ako nag-expect na ganitong buhay, but they do their best. Sabi nga I do my part being a mother. Pinag-aral ko sila. Then I am a very strict mother. Even though I work hard for them, I see to it na pagdating ko ng bahay, chine-check ko lahat yung yung mga nangyari sa kanila in the day. And then, pinapadama ko talaga sa kanila na I love them, I care for them, whatever. Kahit na anong mangyari, nandito pa rin ako. Nakaalalay talaga sa kanila. So, yun yung pinakagusto ko sa kanila. Hindi nila ako pinabayaan. Binigay nila lahat kung ano yung makakaginhawa sa buhay ko. Even I work hard for them for almost when I age 60. So, for now, I am very satisfied and contented kung ano yung narating ng mga anak ko at kung ano yung mga na-achieve nila. I'm very proud of them. What is the best gift you received from the three of us? From the three of them, siguro yung first time na nag-share sila ng pera para makabili sila ng
iPhone para sa akin that time. So, very excited talaga ako kasi syempre, magkakaroon ka pa naman ng iPhone. So, yun yung pinaka the best na gift na na-receive ko sa kanila that time. Yan. So, our last question, give your short message to us. Sa aking mga anak, lahat na, wala na akong i-chipwera dito, wala akong i-mention na kahit na sinong name. You have your family already. Ang gusto ko lang mangyari, till the end, mahalin nyo yung partner nyo. May mga sad moment and hard moment, happy moment, na ma-encounter kayo sa buhay nyo bilang husband and wife. So, be strong. Sabi nga, maging malakas kayo, matatag to overcome those hardship, those sadness, those problems, or hindrances na ma-encounter ninyo. At the end, pag napagtagumpayan nyo yun, you will be happy. Whatever na dumating sa inyo, it's very easy to accept it and overcome that. Yun lang. Be happy. Welcome to SM. We've got it all for you, SM, for my mamita. So, dito tayo for today. So, another treat for mamita ay dalhin siya sa SM. Papalamig daw. Palamig. Lamig. Ang sarap. Yan, diba? Gusto niya yung ganito eh. Lamig. Tapos pag nilamig, jacket naman. Jacket naman pag nilamig. Yan. Yan. So, dahil may natanggap tayong voucher dun sa binili natin sa ref, ito yun. Yan. So, gagamitin natin siya for today sa treat natin kay mamita. Idadagdag natin siya sa treat. So, ngayon, pupuntahan natin yung Yellow Cab kasi gusto doon ni mamita. Okay, doon tayo magpipizza for today. At i-claim natin yung 700 nating voucher. Thank you so much. For the day. Hanggang ngayon? Bakit? Ano? Tinuturo mo kay mama yung mahal. Milona na lang. Milona. Ako. Anong kulay sa'yo? Ito ko, strawberry. Strawberry sa akin. Sa'yo, ano sa'yo? O ano? Ito, mahal to. Ayan, so, i-claim natin ngayon yung ating points sa Go Rewards natin sa Robinson with mamita na dito mamimili today, di ba ma? Charan! Yan, so dahil i-claim mo ngayon yung 400 points ng Go Rewards, so anong bibili natin muna? Sabi mo, kanina, listahan ka na. Tignan mo, 400 pesos lang yung pera namin pero nakakart si mama. Siyempre para hindi lang mabigat dalhin.
Tandaan mo 400 pesos. Sa halagang 400 pesos. Yan. Magbabudget na naman ang mamita. Magic hand. So, tingnan mo muna yung presyo. Namimili na. Yan, may Dutch milk. Eh, paano ka namang hindi? Itong lito kung anong bibilhin. Parang ano? Parang yung pera namin 1 milyon. Na additional kang 100. Ewan ko na lang talaga kung mahirapan ka pa mamili. 100. Alam, may brownies. 80 grams. So, 80 grams yung difference. Ito na. Nasa plastic. Sigurado ka. Pera o ba yung matalino? Tingnan natin. Ang sunod na bibilay. Madedelight ang puso nito ni Mamitay. Ando sa freezer. Ano to na? 162 ho yan. Mahal yan. Usually, ang binibili ko daw. Ano bang ano nila? Ano bang palaman nyo sa bahay? Dito pa nabuksan yung strawberry. Bibili na agad dito ng bagong strawberry. O, tingnan mo. Galawin nyo na. Galawin lang. Galawin nyo ng konti. Ibahin nyo ng lugar yung mga dilata nyo ron. Very challenging talaga ang pamimili ng mamita. Worth 500 pesos. Ayun po yung delight. 50 lang. Papak. Yung Yakult din eh. 50 pesos lang din. Kayo nagde-delate kayo, kami Yakult. Kung nga lang nagyayakot sa bahay. Kami Yakult. Sabi ni Mama, Ano kayo? Kayo lumalabas sa mga. kala ko ba snack? Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi alam ni Mama yung bonus. Alam ko yung mid-year. Napanood ko sa TV. Hala! Wala yan. Alam talaga. Akala ko hindi ka bumili ng dress. Liquid soap. Mas matipid pati sa akin. Para sa akin ha. Silka papaya na. Papaya. Kaya kayo naputi eh. Dito ako namimili sa ulo ko na eh. Hindi na ako bumabalik-balik pa. Isang ganunan na lang ako. Para rin mo doon sa binibilang. Meron dito disposable wipes pero nag-ano siya. Ano ito? Flushable wet tissue. Natutunaw siya sa tubig. Ay, natutunaw na siya pagka flush mo. Silka endorser, Emily Valiente. Papaya ka na. Ganun talaga. Yung pandesal nga naliit eh. Yung pandesal nga parang piso. Yung dos, hindi ka na mabusog. Ganun talaga. Okay na. Marketing strategy nila yan. So, do you think 500 na to? I think so. I think so. Sige. So, sige, let's go to the counter. Magkaalaman kung sino mag-aabono dito. Ayan mo. Ayan, so tingnan natin kung makakaabot yung ano mo. Punching mo. Punching. Ayan na, magkiklaim na. So, naipon natin tong Go Rewards na to sa pag-grocery ko dito. At ireregalo ko sa kanya. Puro mga libreng voucher tayo tsaka mga points. Ayan. Dito na natin. As of now, 353. Anong taas? Provide ko pa niwala yung support. Crossing green cross says on and one bed Sharrock COC. So, meron siya 533.25.
So, dun sa points natin, may additional na lang siyang 126.93. Ayan, may masayang mamita-touch. Dami mo na na-claim. May pag-grocery ka pa. So, finally, nakauwi na tayo sa bahay. So, alam niyo ba, pag umuwi ako dun sa amin, sa bahay ni Mama, hindi ka uwi dun ng empty. Lagi ka dapat may dala pa uwi. Okay? So, ngayon, yung dala ko pa uwi dito, pinadala niya ako ng, ito, yung siya daw gumawa ng daing. At of course, sa kapatid ko naman, binigyan niya ako ng, charot, caramel sauce, salted tsaka yung caramel. Dahil pares kaming barista, lagi kaming gumagawa ng, of course, ng sarili naming coffee. So, talagang kailangan namin ng coffee. Ng mga ganyang klase ng mga flavoring para dun sa ating coffee. So, kaya tuwa ako pag umuwi ako sa amin. Kasi, ang dami nilang dinadala sa akin pagbalik ko dito. Ayan, so kakauwi lang natin mula sa journey natin sa labas. Simula sa interview natin kay Mamita, hanggang sa pagkain namin sa labas. At of course, yung pagbigay natin sa kanya ng mga points natin na pwede niyang gamitin sa pag-grocery niya. So, I hope na masayang-masayang nanay ko sa pin-repair natin sa kanya for Mother's Day special na. So, salamat sa pagsama niyo sa amin. Huwag natin kakalimutan, lagi kong paalala. Baby Jesus.